busy. So, yes, tayo Okay na naman. natin yung mga ibang kasama natin. Sinong first timer? Kasama kayo lahat? Meron po tayo from Davao, from Chicago, Switzerland, Belgium, Germany, Canada. Canada. Nabanggit ko sa kanya kanina sabi ko na kahit madami sa inyo, syempre hindi ko kilala, pero pag magkausap na tayo, sasabihin niya sa akin na ikamusta kay President Duterte. At meron din mga nagsasabi na i-hug siya, at meron din nagsasabi na ipaabot yung pagmamahal nila sa kanya. Nabanggit ko sa kanya kanina yon, at sabi niya sana daw ay pabigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal yung pasalamat niya. Sa inyo. Hindi niya daw magawa ngayon. But sabi niya, sana daw magkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat siya sa inyo. Personal daw na gusto niyang magawa yun. Ma'am, si former President Rodrigo Duterte, health-wise po, kamusta po ang aming mahal na Pangulong Duterte? Okay naman siya. Kanina, tinanong ko nga siya kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. Pero hindi ko lang na-check kasi kanina. Nandyan pa yung blood sugar monitor niya. At wala naman siyang nararamdaman. Naglakad siya mag-isa kanina. At kamusta ako sa guard sa kain niya. So, ganun din, parang mood niya lang rin yung kain niya. Minsan sabi ng guard okay, minsan hindi okay. Natural naman din ata yun kasi kahit tayo din naman minsan kumakain tayo, minsan ay natin kumain. So normal at natural na yun sa isang tao. Physical attributes niya, ma'am, can we still associate the skin and bones statement? Oh yes, oo. Not gained weight, lost so much weight. This, the thinnest that I've seen him in my lifetime. And I think nag-shave siya from the last time na nagkita kami. So that's Saturday. Pero meron na kasing tumubo na kaagad. At nakwento din ng guard na kailangan daw siya sabihan na mag-shave. Kasi otherwise, hindi na lang daw mag-shave. Sir, allowed po ba ng supplement? Yan ang hindi ko alam, ma'am, kung anong order ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng food supplements or vitamins and minerals. But I would think yes. Baka dahil sa edad niya, kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals. And of course, alam nila na yung gana niya sa kain is not optimal. Yan. Basta po, pinag-way pa. Ako. BP, yung sa hair niya, kasi last time sinabi mo kaya ano lang niya yung gray hair, tapos sinabi mo rin na baka magpa-color na rin siya. So, Oo, wala pa siya nagpa-color. May joke kami kanina pero hindi po siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos nabanggit ko sa kanya, yung Bisaya ba, nagkibaw ka, nakabalos ka na kay... Hindi ko alam kung dapat na ba sabihin ang pangalan. Kibaw ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kaya nga imuhang buhok, wapo kaayo, ang iyahang buhok, kabalo ka nga fake. VP Inday, knowing that you are about to leave the Netherlands, how do you feel right now? Well, I find comfort in the fact na darating sa Manilet at merong bibisita sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung
mahalaga na merong bumisita sa kanya araw-araw hindi araw-araw. Merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong napapasok yung araw-araw na balita. Nakikwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag-upo ko pa lang, nagtanong na kaagad siya anong nangyayari sa Pilipinas. So nabanggit ko na madami ang napermisyo sa pagbaha. Sabi ko, and then napagkwento na namin na taon-taon na lang na gano'n. Pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha at maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsabada ng aking. Okay, ma'am. Tanong ko lang po, kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to fulfill ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, kung hindi, ano pong reaction niyo patungkol ba? Hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion for Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. As sabi ko wala namang kinalaman yung natawanan kami. As sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes. Yes. Yes, Vice. Good afternoon po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka, Boss Dave? Mamaya na. Ma'am, may iba po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante, tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling gagano kayo sa Suna. Wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin. Tama. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. Sa original, ma'am, ginate po ni House Spokesperson Atty. Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at this International Criminal Court. Anya, Martes po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRD dahil sa dismiss. May sagot po ba tayo dito na? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasamahan sa bayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong rights. I have all the right to express my anger against what the administration did.
Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niya itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa sa out of burden. Ma'am, on other issue po, okay lang. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una niyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagpiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay killing sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerikano, kahit anong bansa yan, hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. So, sa mabalik po tayo, ma'am, doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo Comalocos ng opinion lang po, dapat ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung ebidensya ang pinipresenta at puro hearsay lamang. Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Comalocos sa mga kababayan natin? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. So, mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. VP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures daw and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents? Yan na yung nakalagay, no? Pinag-push ba? Yeah, ng House. Nag-release ang House of Representatives. Ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yung sinasabi namin na nabagsakan ang batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yun, ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any questions? Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol ang nagpo-propose na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha. Exactly.
Metro Manila. So maraming pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi na babaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang present itong Libre Sakay. Do you have a message to those people, ma'am? We're very thankful for this program na-extend pa siya. Yes. Well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin, so as long as magagawa namin ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina ay nakikater ang kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So nagtuloy-tuloy yung pagtakbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Thank you, VP. Salamat. May bago pong statement, VP si General Torre, tungkol sa mga BDS, wala daw utak. At saka mga BDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, nanawagan ko siya ng pagkakaisa at sinasabi niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano ba daw ba ang nire-request natin? Bakit gusto pa natin tawin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw ng korte sa buong mundo. Panggarukot. Lagi ko naman na sinasabi pag mayroong nagsasabi sa akin baliw ako or may nagsasabi sa akin kahit ano tulad nga may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin it takes one to know one. So kung bobo kami Tama. Quits na. tayo lang yan. Mas bubo pa. BP, ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo sa sabi ni Marcos na yung tubig baha, tipunin para magamit pa natin sa tagtuyot? Oh. Anong comment nyo doon? Parang yun ang resolve niya para Ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang. Umiinom na siya ng tubig baha. Pinakita niya yun. Kaya susuyok nun. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom. Ma'am, libatin. kasama ba sa option by PRRD and one ang addition ni napag-usapan namin yan at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Ma'am, at alam ni Attorney Harry Roque yan, alam niya dahil ilang beses na yan napag-usapan. Ma'am, na hinumduman nga tabang ni Pastor Kibuloy sa tanang sa eleksyon kay BBM. O importante ba ang ma'am kanang
utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga portraits ng mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Karin, ay naman ka kung itabang nito sa Kibuloy sa panang election ni Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy kay President Marcos noong 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church, na dumaan din kami kay Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni President Marcos. Ngano di ay? Kasi na nag-ipit siya karon pa sa buto. Ano sila? Mangga nga. Ma'am ka na. Any comment lang ma'am nga, ang President sa America is i-invite si PBBM before sa zona niya. Nawala ng live ni Atty. Harry Roque. Supposedly, wala ka pa rin ma'am, nag-invite siya karon sa America. I-invite siya? Yes, pinakalit. Invitation letter. So, Mabalik lang ko dyan. Thank you. So, muna siya ma'am. Any comment po doon? Gusto ko makita yung invitation letter. Any more questions? Go ahead. Sige ma'am. Diretso mo. Ma'am, pwede mawatanan kung anong God ka na. Ang mga tao ba, curious lang sila about ni Attorney Roque nung at yung last Saturday wala siya. Invited ba daw siya at ang event? Wala man natay isa-isa giimbita na tanan invited, and everybody is are Welcome. were Yeah. everybody welcome. In fact, dito sa Duterte Street, welcome lahat. Sa lahat ng rallies, Yes. welcome lahat. In fact, saan na yung kasama ko sa Australia at pupunta din sa kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat welcome and invited sa sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayong pagkakaiba ng opinyon, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema, ay iset aside natin. Mag-focus tayo doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong natin. Correct. Ngayon. Isa lang ang goal natin is makagawa si Tatay Digong. Yes, opo. And then, I hope na magkaisa din ito. Oo. Tapos, kung gumamit tayo by analogy, parang parang mag-asawa. Di ba, sa mag-asawa, darating yung punto na magsige na maglalis, magsige na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo, meron kayong mga hindi pagkasunduan dahil nga magkaiba yung ugali ninyo, magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. True. Pero tatahimik kayo dahil meron kayong mga anak. Correct. True. Na kailangan kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano ba tawag niyan? Concern.
concerns and needs. Gawa na lang ng solution kung ano man ang problema. Primary individuals doon sa relationship. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. Ganun din yun sa atin. Meron marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito. Exactly. Ang importante dito ay si President Duterte. Amen. Ganun yun. Thank you, ma'am. Pwede bang love na lang or hindi pwede? Kasi naman love, diba? Ang difference lang kasi culture. Love na lang daw. Hindi pwede love kay BBM. Hindi pwede. Ma'am, may question pa si Masyada, ma'am. Si Alias Rene, kasama po sa kanyang testimony before, na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabutan ng baril sa Glory Mountain sa Davao at naglakad po siya. Kayo po ba ay mananawagan sa mga taga-Senado at mga kaalyado natin sa Senado na maimbestigahan yung recantation na yun ni Alias Rene para ma-clear po yung mga? Definitely. Hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present ng witness na hindi makatotohanan ng sinabi, ay dapat mag-file ng kaso. Kayo po yung subject doon sa isa pa sa mga Antivirus. nung pag-sisinungaling niya. Gusto nyo rin po bang mag-file ng reklamo doon sa Alias Rene? Ang dami. Sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-file ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action sa totoo lang under Philippine laws. Libel, cyber libel, harassment, threats, dami na. Pero wala akong pinafailan ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari yan sa iyo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari, merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. Yes, 1,000 kaso. 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos, pinapatawa ko lang. Alam mo, pagod kayo sa biyahe. Wala man, na-declare na, ma'am. Pagod kayo sa biyahe. Wala nang bawian yan, ma'am. Na-declare mo na, BP. Na-declare mo na. Ulanan. Wala na kami. We are waiting for ma'am? December of next year. Okay. Para yan sa soon. Oh, kanina, napag-usapan namin yan eh. nag-launching na ang UK. 2028 elections. So sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka. Isa ako sa, hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya kasi gusto ko mangampanya. Pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang tulong. Thank you, ma'am. Nandito rin kami. Ayaw niya, no? Oo. Ang discussion kasi kanina, ano ba yun?
BBM yan eh. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto na ang Marcos. Yes, correct. Ever. Never. Sa history ng Pilipinas, maging na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, Makabayan. Sabi ko, kung ang Makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino boboto? Wala na boboto sa kanya na na mga yung ako bumoto ako sa kanya noong 2022. Nabudol tayo lahat. Nagmahay ako. Natagam. Nakakaawa na ang tagam. Sino pa bumoto sa Marcos? Susunod, wala na silang kasama. Kaya nag-usap kayo ngayon sa Leo nakiusap. O nagsama-sama. Alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin kung wala ang mga supporters ni Lenny Robredo at the time noong 2020. So, ano ba yun? So yun. So sabi ko sa kanya, sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, sabi niya, yun na yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo. Thank you, ma'am. Any more questions, guys? Yep. Greatest fear ko ay, unang-una, syempre, pag merong simbag ko na ay may tabo saya sa sulod, na ay may mangyari sa kanya sa loob na wala ako dito, so kailangan ko pa magbiyahe ng 16 hours para makaabot ka agad dito. At ang pangalawa ay yung magiging malungkot yung kanyang araw-araw. Malungkot siya araw-araw. Kaya pinipilit ko talaga doon sa mga kapatid ko na kailangan talaga merong pumunta dito para bumisita kasi allowed naman bumisita, so dapat meron talagang pumunta dito na bumisita kasi ayaw natin malungkot siya. May dumaan na araw na malungkot siya. Kasi tulad ngayon, kanina hindi natapos yung kwentuhan namin, di ba? Time out na, sabi ng gwardiya. So sabi ko sa kanya, ay huwag ka mag-alala ka kasi babalik ako bukas. He has something to look forward every day kasi merong Thank you. Andiyan yung paborito niyang anak. Alam ko, sorry ang ganis kong pulong anak. Hindi paborito. Pag si Mayor Basta. Paborito Ni hindi, claim ko lang yun. Wala naman siguro magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala na ba? One question lang, ma'am. Nag-care lang siguro siya sa imo, pero ang yung care din niya pag na-show ba? Bale na? Ang niya, inside na, ipakita niyang love-love. Nangusi na lang. Ma'am, question, ma'am. Kumusta na po yung mother niyo po, na si Elizabeth? Kasi the last time she really wants to go home. Sabi niya sa amin. Kahit ako man, sabi ko nga sa kaibigan ko kagabi, kasi nagtanong siya kung ano daw yung, kailan daw ako uwi sa Pilipinas kasi kailangan mag-meeting, mga ganun. Sabi ko, alam mo,
paniwala ko, nararamdaman ko na kung ano yung nararamdaman ng mga OFW. True. Yes. Yung, alam mo yun, yung uwing ka na, pero hindi ka pwede Umuwi, yes. Correct, ma'am. Yes, ma'am. Dahil hindi lang sa anak mo. True. Ganun yung Feeling The sacrifice of love. Oo. Tapos ang ano pa sa akin, ang mas worst pa sa akin ay yung nakatira ka ba sa hotel, tapos paglilipat na naman ng hotel kasi security, 'di ba? So lilipat na naman ng hotel. So tapos yung kama ko kasi sa Pilipinas, matigas siya. Matigas. Kasi para hindi sumakit yung likod, tsaka hindi sumakit yung... Tapos madaming hotel, halos siguro lahat ng hotel, malambot yung kama nila, diba? So masakit siya dito sa lower back. Tapos yung unan pa nila, Sobrang lambot. Malambot yung kama, malambot pa yung unan, so nakatulog ka na ganyan. Okay. So, Ma'am, do you have a ganyan. Pero excited siya, ma'am, na mag-uwi siya. Yung mother I'm sure niyo po. excited siya na umuwi. Kasi sinabihan ko siya na kailangan niya bumalik. Ito naman, kasi gumagawa na ng schedule, kailangan niyang bumalik. Pero sabi ko sa kanya, mag-isa ka na lang, hindi na tayo pwedeng magsabay kasi para humaba yung May bisita. yung ikot ng pagbisita. VP Inday, do you have a message to all the Filipino people? Unang-una, we are a disaster-prone country. No? Pero, taon-taon na lang, para bang nag-aantay lang tayo ng kalamidad at ng emergency. Dapat, lahat tayo ay magkaroon ng participation sa disaster risk reduction and management plan ng lahat ng mga local government units para handa na yung ating lugar, handa na tayo pagdating noong landslide, pagbaha, bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin, lindol, pagsabog ng bulkan, at kung ano pa yung mga iba pang natural at man-made disaster na nangyayari dyan sa ating bansa. So, paniguraduhin natin na handa tayo lagi. Hindi yung darating na lang ayan na, ang panahon ng bagyo, tapos ayan na, ang baha, nasira na naman yung ref, nasira na naman yung TV. Kasi, unang-una, walang maayos na drainage plan at hindi naganda. Yung mga tao sa personal nila na gamit at lalong hindi naganda yung gobyerno sa kanilang mga kailangan gawin. So, yan yung mensahe ko. VP, do you... Kailangan maganda. Sorry, ma'am. Kailangan natin magkaroon ng plano at magkaroon ng, galing dun sa plano na yun ay magkaroon ng mga projects at magkaroon ng implementation ng mga proyekto at magkaroon ng kahandaan sa personal natin ng mga properties. Thank you, VP. Do you... Ikaw. Yeah. Hello, Yung lahat mga kailangan. Ayun lahat. Dapat tayong lahat. BP, since you're here in the Netherlands and we consider Netherlands is below sea level, and engineers here are great in the infrastructure for making the dikes. If you become a president in the future, are you willing to bring the Dutch people to go to the Philippines to help us infrastructure our flood control so that in that way we can also have progress to our country? Because here, they find solution to the problem. In the Philippines, we are solution to the problem. Are you going to consider the Dutch people? Yeah. Yes, ma'am. We already did that. Yes, exactly. Right now, I cannot remember the non-government organization which helped me when I was a mayor in Davao City. But we did that
before Davao City, when I was mayor, there was a Dutch consultant sent by the NGO to help the local government unit of Davao City. And then he went around, I forgot his name, I forgot the name of the NGO, but it's in newspaper articles. He went around Davao City, and then he assessed the problems, and then he gave common sense solutions. Truly, he gave common sense solutions to the problems of the city with regard to sidewalks, pedestrians, and drainage. Okay. Yan yung pinunta niya doon. At nagbigay siya ng mga recommendations niya. Na ito din yung na-incorporate namin during the JICA study, Japan International Cooperation Agency, na IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. Nasali yun doon sa kanilang mga planning. Nice. Thank you. So yes, ma'am. Yes, thank you. May experience ako when I was mayor. Thank you. Thank you. Technical consultant. Thank you. Sundan ko lang yung kay Alvin, yung message sa mga Pilipino. Ngayon po matindi ang bashing kay Pastor Kibuloy dahil lalong-lalo na nung natin na yung kanyang pin, ibig sabihin daw na napakalakas ng ebidensya against him. Dinaya na po yung Duterte, nakakulong na po siya ng walang kasalanan, and ngayon dininay pa yung kanyang bail. Mababa po ang moral ng mga sympathizers, supporters ng KOJC at ng mga DDS patungkol dito. Meron po ba kayong mensahe para sa kanila? Oo, i-share ko ang na-i-share ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa akin kanina. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, pag ba mag-isa ka na lang, tapos nag-iisip ka kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa kaso mo, anong ginagawa mo? Sabi niya, unang-una ay kinakausap niya daw ang Diyos. At lagi niya sinasabi, if it is your will and it should be your way. Yun yung sinabi niya sa akin. Thank you, VP. Do you have time for photos po sa mga kababayan natin? Dito na, Unahin natin yung first time. Yes, first timers po, dito po, tapos first timer po, picture, ma'am. Ma'am, it's mine, ma'am. Dito po, simula po dito.